pwede ba daw na isang position lang ng pentatonic, makaka-play ka na ng iba-ibang kanta, kahit iba-ibang key? Ito yung pinakasimpleng paraan para matutunan mo yung pentatonic, yung isang posisyon sa iba't ibang key. Di ba ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Sa method na to mga master is 2 step lang yung kailangan natin. Unang-una is alam natin yung mga nota sa ating ito. Yung ating low string. Yan lang ang alamin natin mga master. So sa ating low string meron tayong open E, first fret is F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Then ito is octave ng F, F sharp, G, yan, so on so forth. Basta't alam mo lang itong nasa taas ng mga nota. Yan. Then yung pangalawa mga master, at ito yung pinaka-importante dito, kasi matukoy mo na dito yung mga key. Yung relative major at minor. So ito yun. Kumbaga sa C natin yung relative niya is A minor at yung ating D is B minor. Ganyan. So tandaan nyo na yung 12 na yan mga master. O dito sa major na part, yan, susulatan ko dyan pinky. Yan. Nilagyan ko ng pinky finger. At yung ating minor na part naman, lagyan ko ng index. Yan. Ibig sabihin dyan mga master, itong daliri natin. Kasi mga master, mahalagang malaman na yung ating posisyon ng pentatonic na to, yung first position, ito, is meron niyang proper fingering mga master ha. Yan mo na malalaman yung major at minor. So, nilagay ko dito sa pinky, major, yan, parang ganito na sign. Rock and roll, yan, devil sign daw, yan. So, ito yung gagamitin kong sign. So, ito ay major at ito ay minor. So, yung shape na to sa ating pentatonic, yan, is movable yan mga master. Movable. Yan. Halimbawa, ang chord progression natin is nasa key of A major. Kahit anong kanta na, mabilis man yan o mabagal na kanta, basta yung key natin na nasa A tayo. Yan. Tandaan mo lang yung method. So, hanapin mo yung A. So, dahil inaral mo na yung pagkakasunod ng notes, so, A natin is nandito sa 5th fret. Then, ang sinabi ko is pinky is major. So, ngayon, hanapin mo yung A dyan sa ating mga relatives. So, A, ilagay natin yung ating pinky. Yan. So, dito sa 5th fret. Then, pag nahanap na natin, iposisyon na natin yung ating daliri. So, ito yung major. Tandaan yung mga master, ito yung major. Pag major, ito yung lagi nating uuwian. Kumbaga, lagi nating i-emphasize itong pinky or yung notes natin na A. So, ito na yung ating pentatonic. Pwede rin natin i-play ito, yan sa pangalawa, yung index, kasi kasama rin naman siya sa ating skala na A major pentatonic. So, i-emphasize lang talaga natin itong pinky natin lagi. Parang ganito. Then, pinky rin ako nagtapos dito. Pwede pa nating atrasan ulit, pero dito ako bumabalik. Ini-emphasize ko yung major. O, di ba? Pag sinabi naman na B minor pentatonic, so hanapin lang din natin yung B minor natin. So, ito ay G, G sharp, A sharp, B. Dahil minor, so index yung gamit natin dyan. So, ganito nang gagawin natin. Tapos, yung posisyon na yon. Pwede rin gamitin natin yung number method. Yan, sa number method, 1, 2, 3, 4. Bilang natin mga daliri. So, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Yan. At pag sinabi naman na C major pentatonic, so pinky naman yan kasi major. So hanapin natin yung C. Sa 7th fret natin is B. So ibig sabihin C niya nandito lang sa 8th fret. So 8th fret
major siya, so gagawin natin pinky. Then, ito na. Lagi nating i-emphasize yung ating pinky kasi yan yung ating bahay. Kumbaga, inuuwian lagi natin yan sa ating C major pentatonic. Yan. Oh. At isa pa, example, meron tayong G sharp major na pentatonic. So, major, so ibig sabihin pinky naman. So, G sharp, so G ito yung third fret natin. So, G sharp is nandito sa fourth fret. G sharp, so gagamitin na natin yung ating posisyon ng pentatonic. At isang example pa, B flat minor. Yan, so pag B flat minor, dahil alam natin yung B natin nandito sa 7th fret, yan, so ipa-flat lang natin, iatras. Then, yung ating method na 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Yan. At again, ito is para sa mga gustong tumugtog na. Yan. So, yun lang siya mga master. Napaka-basic lang itong method na ito mga master. Pero nag-work ito mga master. Kahit hindi mo pa masyado alam yung major scale, minor scale, maa-apply mo na yung pentatonic. Yan. Sa itong first position na to. Pero, reminder ulit mga master. Mas maganda na unahin natin yung ating fretboard. Kasi yung pentatonic na to na first position mga master is hindi ka makukulong dito sa isang bar na to or isang position na to. Kasi later on, magsawa ka rin dito sa isang position na to. Medyo boring na kumbaga, gusto mo nang kailangan tumatakbo-takbo na yung daliri mo. Kaya doon na papasok na babalik pa rin tayo doon sa pag-aaral ng fretboard. Yung mga nota. Kasi yung pentatonic na yan, meron niyang 5 position. So matutunan na natin yung mga paano yung posisyon na yon dahil inaral natin in the first place yung mga nota. Pero again mga master, kung gusto mong mag-exceed pa or lawakan yung alam mo sa paggitara. Pero kung masaya ka na rin dyan, ang mahalaga lang naman is nakakapag-play tayo. Yan, kahit hindi naman natin aral taga lahat yung theory, basta makapag-play tayo. At kontento ka na, yan itong mga master at kontento ka na dyan sa ginagawa mo is okay lang kahit ito lang yung method na to. Walang magbabawal sa atin nun. Kaya, kung masaya ka na dito na nalaman mo tong mga method na to about sa pentatonic is okay po yan mga master. Pero again, mas maganda na aralin natin yung fretboard kung gusto nating sumisid ng malalim. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. Usap tayo sa comment section mga master kung ano pa yung gusto nyong matutunan nyo about sa pagigitara. So hanggang dito lang, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.